panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Hindi lang sa Metro Manila,
pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. RH. Pilipinas ang oras. 10:13 ng gabi. Stop! Ganun! Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk! Ganun! Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk! Ganun! DZRH, Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH. Magandang gabi
Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Mahal Mo, Mahal Ko, Mahal ng Buong Bayan, Worldwide. At ito ay ang Showbiz Talk Gunner. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DCRE. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ay, 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 ay! It's good you're back, Tita Morley. Yes, Tito Gorgie, thank you so much. Oh, for what? For nothing. For nothing? And then you're still thanking me? Thanking me? Oh, ayan na naman. Ayan na naman siya. Nagpipigil siya sa ubo niya. Oh, pero bago yan, bago bumuga si Tita Morley, hello, Tito Louie Alejandro mula dyan sa Arizona, sa napakalamig na Arizona, USA. Tito Louie. Yes, coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, ang iyong USA Showbiz Talk Gunner Correspondent na buwabati sa inyo magandang umaga, good afternoon, naibaga-bigat yung aming sambada, buenas noches a todos. O diba? Tita Morley, Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin, Delta UI! Worldwide! So, worldwide. Ay, ang kapal ng suot ni Tito Louie. Parang malamig na naman dyan. Parang grabe yung lamig. Mas Ay, malamig palamig na ng palamig. Ay, Diyos Grabe ko. naman. Palamig ng naman. palamig. Nakakaingit naman. Gusto ko maranasan yung pag-yelo-yelo na ganyan. Gusto mong lumamig? Sa suntok. Gusto mo manlamig? Alam mo, nagpaparinig na naman kayong dalawa eh. Magja-Japan na naman kayong dalawa eh. Hindi, si Tita Mag-UK, Morley kasi mag-Korea. Si Tita Morley kasi ayaw niyang tumawa kasi pag tumawa siya, napapaubo na naman siya, ano nga tawag niyan? Ay, tsaka? Bulanghit? Ano nga din? Napapabunglanghit ng ubo. Ano nga tawag? Bulangit. Hindi bulangit. Napabunghalit ng bunghalit ng bunghalit ng ah. ubo. Yes. Oo. Kuha. Kaya nga, Ano muna ako, demure muna ako ngayon. pa-demure daw siya ngayon. Pa-demure ako ngayon. Oo, pa-demure siya Pero ngayon. na-miss ka namin. Na-miss ka namin, Tita Morley. Iwasan ko muna yung para akong kalad Karin. Pa-demure muna ako ngayon. Pero syempre kasi pinaghahandaan niya yung bukas ang part 2 na gift giving. Yes, Tito Louie. Oo. Ay, So thank you very much sa lahat. Bukas na Yung yun. last na yan, Yes. kasi ito yung edad ng bata na 3 to 6 years old na hindi pwedeng Okay, isama okay. sa 7 to 11 years old dahil maiipit sila. At dito na rin, sa ating gagawin bukas, naririto na rin yung mga PWD na mga bata. Ah, ganon. Oo, PWD na mga bata. Oo, sana makapunta ako. Parang gusto ko sila puntahan. Oo, dito na bukas sa mga PWD. At hindi sila katulad ng ginagawa natin, Gorgie, na nakapila. Pag-aantay Ito. ng matagal. Oo, ito. Hindi. Isang ikot lang na gano'n, diretso agad. Special Diretso talaga na sila. Oo, Wala dapat, nang anong question. Go. So yan ang specialty ni Tita Morley talaga sa gift giving, sa feeding program. Yan ang specialty niya talaga. Kaya pinapapa-apply ko na nga siya sa DSWD eh. Bagay siya, di ba? Sa DSWD. Dito, Louie, nakita ni Gorgie na isang ganyan ko lang sa mga bata. Isang ganyan ko lang sa mga bata, ituturo ko lang ang bata, Tito Louie. Behave. Oo po. Oo, sunod agad. Susunod. Yes, Sa 500 na bata na yon, Tito Louie. Tuturo ko lang na ganun. Oo. Oo. Ang mabait naman nila, in fairness. Sabi ko na nga ba, principal ka eh. Oo. No comment. Pero alam mo, yung mga nagbigay sa gift giving mo, satisfied sila dahil nakikita nila kung saan napunta yung bigay nila sa mga bata. Tito Louie, abangan. Kasi ipinalabas noong last Monday yung gift giving. Yes, dahil ang dami. natuwa yung mga nagbigay. Talagang napupunta talaga sa mga kinaukulan, ha? Mga bigay nilang datong. At Tito Louie, mapapanood nila yan sa vlog ko. Lahat ng sponsor ay sisikapin natin banggitin ang kanilang mga pangalan. Nang sa ganon, ay alam naman nila kung saan napunta ang kanilang pinaghirapan. Yes. At siyempre sa tulong nating tatlo, Tito Louie, sa ating suporta, lalo na si Gorgie, ayan,
ay napagbigyan at nabigyan natin ng kaligayahan ang maraming bata. Congratulations. Congratulations sa atin. And of course, bago yan, Tinang Morley, may special guest tayo mamaya. Ay, oo. Sa pelikulang Maria Osama ba yan? Oo. Yes. Pero bago yan, i-congratulate lang natin ang bagong kasal. Congratulations. Ay, oo, may sa video bagong ka ba? kasal. Yan. Si Ka Jerry Baha at saka si Mabel Arive. Okay, Gorgie, bigyan mo nga kami ng mga detalye habang para lang natin, yung nangyari dyan sa Subic, sa Subic Bay Beach Resort, dyan sa Subic, ay ano na lang yan, parang reception na lang. Yun dyan sa ginawa. Kasi ikinasal na sila sa INC nitong araw din ito sa Quezon City bago sila dyan pumunta. Nagpakasal muna sila sa kanilang church sa INC. Yan si Ka Jerry at saka si Mabel. Pagkatapos dyan sila tumuloy na sa Subic, nandyan na rin yung ibang mga guests kasi nga hindi ma-accommodate lahat na guests kung papupuntahin doon sa church. So yun, nandyan din ang mga principal sponsors, ang ilang mga entourage, at of course ang partner ni Ka Jerry na si Katunying, at pati na rin ang ilan sa mga principal sponsors na nakita ko doon, si Senator Lito Lapid, nandun of course si Sir Deo Macalma, nandoon. Ang dami po mga taga DZRH na dumalo. Andun din si Mami Pinti, Ninong at saka Ninang pala, ang parents ni Tony Gonzaga at saka ni Alex Gonzaga. So yun, hindi ko na tinapos kasi nga gusto kong bumalik dito kaagad para makahabol po sa ating programa. Pero medyo late na sila kasi nag-start. So kaya yan po ang ilan sa mga nakunan ko lang kaganapan doon sa wedding reception ni na Ka Jerry Baha at saka ni Mabel Arive. Congratulations sa inyo dyan. At Gorgie, wala man ako dyan. Ayan. Ay, nakaano rin ako. Nakapastel din ako na kasi Tito Louie. Oo, color, dapat sana ay nandiyan ako kaninang umaga. Pero dahil nga sa karamdaman natin ay mas pinili natin siyempre yung ating pangalagaan yung health natin. But sa puso ko, happy wedding. Of course, best wishes. Best wishes sa mag-asawang Jerry Baha at Mabel Arive. Si Seron Arive. Baha. So, ang pangalan, si Mab. Si Mab. Mabaha. Si Mabaha na siya. Diba? Congratulations sa inyo dyan. Okay. Bago tayo pausapan may ilang mga init na chika, I'm sure mabuti ka, Tita Morley, para mas mapapag-usapan natin ng maayos itong issue naman ng hiwalayan pa rin ni Derek Ramsey at saka ni Eden Adar na papasukin muna natin para po mag-promote ng pelikula niyang Maria. Yes. Asama? Oo. Ang pelikula niya pa ay Maria Azama. Alam ko isa ito sa mga entry sa katatapos lamang na sinisilip noong October. At nanalo dito siya, nagbing Best Supporting Actress sa sinisilip. Wow, magaling. Yes. I-welcome na po natin Miss Chloe Jenna. Hello, Chloe. Good evening. Ayan. Hello po. Hello po sa inyo. Thank you for having me. Ang ganda pala ni Chloe. Chloe, ako si Tito Gorgie. At ako naman si Morley Alinio. Tita Morley. At saka si Tito Louie naman dyan sa Arizona. Ako naman Tito Louie. Sa Arizona, USA. Chloe, first movie mo ba ito o nakagawa ka na ng mga pelikula sa VMX bago nyo ito ginawa itong pang sinisilip na pelikulang ito? Bali pang ko po ata siya pang 17th movie ko po ang sa dami VMX. mo na pala nagawa. Oo, hindi ko na kasi Nag-start po ako, more than 2 years na po. Ay, okay, sorry. Hindi namin kasi kami na nakakapag-update sa VMX kasi hindi pa kami binibigyan ng subscription ni Moises. Ni Moises. Marami ng utang sa atin si Moises. Oo, sabi humihingi ako ng subscription. At saka syempre, yung medyo naging na rin yung VMX, naging mainit. Itong Viva Max na ginawa ng VMS, maging mainit na pinag-uusapan. So lately, hindi na kami masyado nakakapanood. Pero kaya ang dami mo na palang nagawa, kaya nahasa ka na rin ng husto, 'di ba? Congratulations at ikaw nanalong Best Supporting Actress dito sa pelikulang ito, 'di ba? Maria Azama, the porn star, may nakalagay pa. Pero pinalitan na yung title, Maria Azama na lang. Wala na yung porn star.
Oo. Meron po actually po Maria Azama, the best porn star po. Okay. Maria, so the best May the po. best talaga. Oo. Ay, maliit na maliit. Maliit na lang masyado. Hindi na Maria Yes Azama po. ang masyadong pinalaki kasi syempre medyo mainit kapag mayroon pang porn star. Masyadong palaban po. Chloe, question ko lang, sa dinami-dami kasi ng Viva Max talent, particularly mga kababaihan, anong edge o anong meron ka para higit kang mapansin kumpara sa napakarami ninyo sa Viva? Well, ako po kasi, hindi ko po masabi. Pero, ang sa sarili ko lang po kasi, nag-start po talaga ako sa teatro po. Ay, kaya. Kasi UP graduate si Nag-start po talaga. UP graduate si So, Chloe, 'di ba? Sa UP ka nag-graduate, anong course? BA Theater Arts din po yung course ko po sa Kaya, UP. oo. So, bali nung mga kasabayan mo, mga sino sa mga kilala nating artista ngayon, kasi ang dami nang galing sa sa teatro diyan sa UP, 'di ba? Of course sina Eugene Domingo diyan galing, 'di ba? Marami pa kahit sino? Si JC Santos po, Yeah, RC tama, Munoz, JC si Santos. JM De Guzman. Oo. Yan po. Ikaw may Naka-same course kami sa UP. sinong nakakasabayan mo, Chloe? Sa batch ko po kasi, parang lahat po sila nag-focus din po sa teatro. Ang nangyari lang po kasi sa akin, nag-apply po akong bilang PA talaga sa Viva. Bakit? Tapos, kasi po nung nakagraduate po ako, nag-isip po ako kailangan ko ng stable income, ganun. Tapos po, nangyari lang na na-discover lang po talaga ako ni Boss Vic. Okay. Bakit ka napapayag magpa-sexy? Parang naman po kasi siya, since galing po ako sa UP, parang normal kasi po sa amin yung Wala naman yan. nudity, hindi po siya Oo. big deal. Opo, Oo. parang basta po part siya ng kwento, kung kailangan siya ng eksena. Siyempre po yung iba sabihin nila, hindi naman kailangan. Pero yung intensity tsaka yung message po ng mga ganyang kwento po na pinapalabas sa VMX, talaga pong kailangan ipakita. Kasi parang feeling ko ayun naman po ang edge ng VMX yung mga matatapang na storya po ang pinapalabas talaga. Sundot ko lang. Chloe. Tito Louie. Okay, go ahead. Tito Louie, go. Chloe, sa mga nanonood sa mga nakikinig sa kanilang mga radios, kausap natin ngayon live si Chloe Jenna na magpo-promote na kanyang pelikula. Chloe, ang tanong ko sa iyo, kapag meron kang press interview sa pag-promote ng pelikula mo, dahil napakadaming reporters na magtatanong sa iyo. So, ano na ang natanong sa iyo na you felt uncomfortable answering? Siguro po yung feeling kong double meaning na tanong po talaga is, bakit nag-UP ka pa tapos naghubad ka din naman? Yun po yung lagi pong natatanong sa akin. Pero I think po, nakapaghubad ako, ganito kalakas yung loob ko kasi nga po nag-UP po ako. Kasi tinuro po sa amin na yung katawan namin, yung boses, yung buong pagkatao namin, yun lang yung meron kaming instrument para maghatid ng message ng isang storya po. So parang yung nudity for me is hindi po siya something na dapat ikahiya or or bigyan ng ibang meaning. Pero naghahatid po siya ng different kind of stories na hindi basta-basta o hindi lahat kayang ihatid sa tao po. Hanggang saan? Malina. Hanggang saan ka pwedeng maghubad? Ako po lang naman po kami lagi, topless po, ganyan. Tapos may plaster naman po lagi. Tapos, yun po, naman po siya, kumbaga choreograph po lahat ng nangyayari. Kaya maayos po siyang pinapakita and artistically po siya talaga nagagawa. Oo. At maganda naman yung maganda yung review dun sa Maria Azama kasi nga
nakapasok na siya sa sinisilip. Pero sa 17 films na nagawa mo, may mga nagawa ka ba na you feel parang hindi, parang labag sa kalooban mong gawin? Parang you feel exploited, or kung ano man, kung hindi man exploited, parang hindi yata tama ito sa Parang gusto di sa kong mangyari. komportable. Oo. Mayroon bang nagawa kang ganun din? At ano yung ginawa mo nung time na yun? Actually po kasi, isa po sa mga namimili talaga po ng projects ko din po is yung manager ko po kasi talaga si Boss Vic. So talaga pong siya po mismo din po ang pumipili ng mga material for me. And binabasa ko po muna talaga po yung material bago po ako mag-yes. Kasi syempre hindi po natin maiiwasan, may mga scripts talaga na parang para lang mabenta, dadamihan yung love scene, ganyan. Pero mini-make sure ko po bago po ako umuo, lahat ng love scene, lahat ng mga sexy scenes is justified at nagbibigay talaga ng mensahe or ng aral din po sa viewers po talaga. So yun ang gusto mo. Ano ba yung kwento ng Maria Osama? May pagkakapareho ba niya ng Maria Osawa? Oo, si Maria Osawa naman kasi totoo siyang tao talaga. Totoo siya Pero meron ba siyang ano dyan? sa kanya ba ibinase? Kasi porn star si Maria Osawa, di ba? porn Sa kanya stars yun. ibinase yon. Actually po yung Maria Azaba po, parang kwento po kasi siya ni Albi na na-addict po sa porn, kakanood. Tapos po, naging tao, actually comedy po, nag-iisang comedy entry po yan sa sinisilip na nagkatawang tao po yung pinapanood niya. Tapos ako naman po yung ikaw yun. dakilang best friend. Yung isang girl po, si Dani. Tapos ang role ko po dyan is dakilang best friend na may hidden feelings pala kay Albi. So parang may pagka-love triangle po siya. At ikaw daw ang sabi ni What? Tito Louie, sabi ni Ogie Narvaez Rodriguez, ikaw, personal choice ka raw ni Albi na na ikaw ang gusto niya makasama sa movie. Bakit? Magkakilala ba kayo? Po kasi niyan, may original cast po talaga. May original pong best friend. Pero unfortunately po, hindi siya pwedeng magtuloy sa shoot. Matagal ko na pong tropa din si Albi. So tumawag po siya sa akin. Sabi niya, if pa ako mag BMX. Kasi tumigil po ako for like 6 months po siguro, mga ganon. 4 months. Kasi nag-army po ako. Tapos, talaga? Opo. So, paglabas ko po, sakto, tumawag siya, sabi niya, game ka ba? Kasi kailangan namin ng pampalit agad-agad kasi mag-shoot na din, ganyan. Tapos sabi ko, sige, kasi isa po yun sa mga hinihiling ko talaga na makasali talaga po sa first ever festival ng BMX. At nanalo ka pa, di ba? Yes, ito Louie. Ay, Chloe, nabanggit ito Gorgie, na nanalo ka bilang Best Supporting Actress. Naku, pinakita mo talaga ng magaling kang artista. Ngayon, ang tanong ko, nabanggit mo rin na 17 films na ang nagawa mo. So, sa dinami-dami ng mga roles na nagampanan mo, ano yung role na you accepted na pinagsisihan mo? Ano nga po? Blessed po kasi ako sa VMX Kasi po, dati po kasi, nung nagsa-start ako, puro drama po yung mga role ko. Kasi doon po ako comfortable po talaga mga mabibigat na scenes. Tapos napansin ko po, bigla akong naging kontrabida na po sa mga movies. So ako na yung laging nangaapi, ganyan. Tapos last year po, nabigyan po ako ng chance mag-comedy. Which is sobrang takot na takot ako mag-comedy. Kasi parang hirap po ako ngumiti din parang hindi ko po porte. Pero after po noon, hindi na po nila ako tinanggal sa comedy. Po, parang so far, masaya po ako sa naging journey ko sa BMX kasi hindi po ako nakulong or na-stereotype sa isang kind of role lang. Yun po. Diba, UP graduate ka, di ba? UP graduate ka, Chloe. Nakasabay mo rin doon si Salome Salvi na isa ring UP graduate na naging VMX din siya dati. You know her? Si Sandy po, siya, fine arts. So, medyo magkalayo po yung building kayo. talaga po namin. Pero naka-work ko po siya sa VMX. Doon po na lang kami
Okay, question okay lang sagutin mo o hindi. Kaya mo rin bang gawin yung mga pagpapasexy na ginagawa ni Salome? Yung pagiging daring niya. Pagiging daring niya. At saka gumagawa ng adult content Yeah. si Salome, di ba? Kaya? Sa sa diretsahang sagot po, hindi po talaga. Bakit? Kasi po ako, focus po talaga ako sa message ng storya. Yun po yung passionate po ako. Gusto ko po may matututunan yung audience sa akin, and may mapapaisip ko sila sa mga life choices nila kapag may isa pong proyekto po akong ginagawa. So, more on story-based po kasi talaga po ako. So, eventually, ma-penetrate mo rin yung mainstream, di ba? Makakatawid ka rin sa mainstream, no? Na mabigyan ka ng magandang project ng Viva, hindi yung matenga ka lang sa VMX, di ba? May question pa ako sa kanya, Gorgie. Among the sexy actress sa showbiz na sumikat, sino yung gusto mong maging ikaw? Masundad mo na maging siya. Gusto ko po syempre po yung mga veterana po natin. Si Rosana Roses po, kasi talagang isa po siya sa mga iniidolo ko dahil sa sobrang tapang niya, sa sobrang vocal niya. At magaling siya actress. Especially, ang ganda niya din. Tapos, hindi siya takot po magsalita. Siguro lalo na ngayon sa social media po, 'di ba? Konting maling word lang is mababash ka ng sobra. Gusto kong maging siya na in a way na yung katapangan niya makuha ko din po, kasi syempre hindi, lalo na po bilang isang sexy star, hindi po siya biro na hindi siya may iwasan na hindi ka babashin talaga ng mga tao. At pero si Chloe mahiyain. Ilang taon ka na ba, Chloe? Ilan taon? 26 po. Okay na, pwede na. Tito Louie, go. Yes, ang tanong ko kay Chloe, saan ka nag-struggle bilang isang artista? Actually po, ang struggle ko talaga yung comedy po. So, hindi ko din po alam bakit. Talagang lahat ng project ko po since last year talaga, comedy. So, nahirapan ka sa comedy? Opo, kaya po nung hindi ko ini-expect po talaga manalo, kasi comedy po kami. Kumbaga, in-enjoy ko na lang po. Siguro dahil din po syempre sa ako actor ko, komportable po talaga ako kay Alvin dahil tropa-tropa. So parang pag nag-adlib kami, adlib na lang yun na magtropa talaga na walang hiya lang kami sa isa't isa po. Comfortable na sa isa't isa. Albi as in Albi Casino? Albi Casino. Si Albi Casino. Siya yung lead actor. Siya yung lead actor dyan sa pelikula. Pero itong Maria Azama na mapapanood sa VMX, pareho lang yung napinanood sa sinihan nung last na film fest, or mas grabe ito, may dinagdag kayo kasi syempre hindi na dumaan sa MTRCB, di ba? Or pareho lang yun? Alam ko po pareho lang po, kasi nung napanood namin siya sa sinihan, wala naman pong nakat. Nakat, okay. Ako last... Talaga pong... Yes. Inayaan kasi ng MTRCB po kami, kasi daw po lahat naman daw po ng sexy scenes or ng nudity is pasok talaga doon sa story po namin. Oo. So hindi siya na-X, hindi nakatikim ng X kasi yung ibang mga entries naka-X eh. Ako last na question ko lang kasi medyo mainit-init na pinag-uusapan naman ngayon itong issue ng VMX, yung sa VMX, itong pagkasangkot ng isang VMX star din ninyo. I don't know kung nakatrabaho mo si Chelsea Ilore, ba yung apelyido niya? Nakatrabaho mo ba si Chelsea na link o nasangkot siya sa isang senador? 'Di ba? Na may pinag-uusapan lately. I don't know if you're aware of this, Chloe, kasi nga 'di ba, kung hindi rin alam ni Tito Louie or baka walang idea rin si Tita Morley, yung si Chelsea po ay na sangkot sa doon sa issue na nabinigyan daw siya ng tip ni Senator Raffy Tulfo ng 250,000 pesos. At nasasagot nga, hindi nga ngayon makaano yung mga kay Raffy. So yun yung mga ganong mga issue. So, ikaw, ano ka ba? Aware ka dyan sa ganyan? Anong masasabi mo dyan?
Sa totoo lang po, pangatlo na po kayo sa nagtanong today kasi pangatlong guesting ko na din po. Ano. Siyempre. So nagtanong po ko sa Viva talaga. Ano nangyari? Personally po, hindi ko po siya kilala. Hindi mo siya nakatrabaho. Narinig pa yung pangalan niya. And ayon po dun sa sa management po is hindi naman po siya talaga VMX. Ganon. Hindi siya, wala Yes siya sa po. VMX. Oo. So, kasi parang, Ang laking tip yun, ha? Anong klaseng tip? ang huli lang sa napapag-usapan, parang ano yata, parang hindi lang sa kanya yun. Parang nakatuwaan yata, parang grupo, parang tapos parang pinagyabang daw, parang siguro parang Natuwa. paandar. Oo. Siguro ni Chelsea na sabi niya, ay binigyan ako pero hindi naman pala yata At sa nakasama. kanya. And I don't know kasi wala namang Kumpirmasyon. kumpirmasyon at wala namang statement din si Senator Tulfo tungkol doon kung totoo ba o hindi. Pero so hindi confirm na hindi pala taga VMX itong si Chelsea. Hindi siya. O Yes po, ang alam ko lang po is naging part po siya ata ng isang project. And personally po, ang take ko lang naman po dun, as a VMX artist po kasi syempre hindi natin matatanggal yung stereotype talaga. Oo. Or hindi naman stereotype, pero yung mga misconception ng mga tao. Pero bilang ginagamit po yung pangalan ng isang VMX star, parang for me, pati kami nadadamay or nadudungisan yung image po. Kasi kung makikilala niyo po yung mga VMX artist, hindi naman sila sexy or malandi sa labas, di ba po? Parang may kanya-kanyang buhay lang din po na ginagawang stepping stone, yung platform para po sa dreams nila. Diretsong tanong, Chloe. May mga indecent proposal ka ba coming from the politician or mga businessman or ordinary man? Or nai-invite ka ba sa mga ganong mga events na Yes. may mga kilalang tao na nandoon? At ano ang nagiging reaction mo? Actually po, ang siguro market ko, puro foreigner po ang invite sa akin talaga. Ganda! Mga foreign. Ganda! Opo, malakas po ang BMX talaga sa abroad po eh. So Totoo. yung mga nagdi-DM po, more on foreigners po talaga. Pero ako, natatawa na lang po ako or isisin ko talaga yan, screenshot ko din. Para for future na baka lumala pa or pa po, 'di ba? Mag-forward pa dun more than that. So mas lang po ako, mas pina-file ko lang sila na Hinahayaan mo na lang. for security. At saka alam mo ba na majority ng viewers or ng mga subscribers ng VMX at mga ganong klaseng platform, mga babae. Mga babae pala, ang karamihan na nanonood ng VMX. I don't know kung bakit ganun. Anyway, sa kailan na ito mag-streaming yung Maria Azama, Chloe, invite na natin yung ating mga listeners at mga viewers. Oo, kailan na ito sa VMX? Ayan po. Again, I'm Chloe Jen. Iniimbitahan ko po kayo. Please supportahan niyo po ulit ang Maria Azama. This time po, nasa app na siya ng VMX. Ayan po, kasama ko po si Albi Casino and Dan Yoshiba. So, napapanood na ngayon? Nasa ano na siya ngayon? Streaming na? Okay. Yes po. Okay. Okay, Sige. maraming salamat. Thank you, Chloe. Si Chloe, parang mabait na bata. Oo, hindi siya. Alam mo, mabait at sweet at matalinong bata. Oo, hindi Marunong siya yung, sumagot. alam mo yung parang showbiz lang sumagot. Mararamdaman mo parang makatuon niya. And of course, thank you kay Moises. at Thank you, ng Viva. Moises. Oo. Okay, Thank you, maraming Chloe. Salamat. Hopefully, Chloe, makachikan ka good namin ulit. Okay, good night. Award-winning movie. Yes. Thank you. Ayan po, Chloe Jenna ng pelikulang Maria Azama, the best porn star. Okay, bago Magaling natin siya. chikahan, Tito Louie, Tita Morley, bago kayo magbabatian, syempre mahirap na, di ba? Kailangan may paalala tayo sa ating mga misis. Lagi nilang tatandaan to. Di ba? Kasi nga, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo, walang bahid. Kasi yung tunog, yan
Yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Yes, Mommy! Laundry day na ba? Kunot-no ka na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahirapan ng self kung sa pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on taste, chocolate, mud and sebum on cotton. Gawaan ng ACS to. Pero kahit may sakit Ba't smile ka ng smile? Yeah. Akala ko may sakit ka. Kahit may sakit ako, Tito Louie, smile ako ng smile. Bakit? Beautiful teeth ba? Yan, beautiful teeth ba? And magical smile ang gusto nyo? Yung mamamangha sa ganda, yung mga tao sa napakaputi at kumikislap mong ngipin. First, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Parañaque. At hanapin ang maganda at kakit-akit na si Dr. Annalisa Boras Ansa. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, mura, matibay at super ganda talaga. Kaya kung magpapagawa ka ng ngipin, Swiss Dental Clinic, artistahin ang datingan ng smile mo. Ay! Yes! Bago tayo magtuloy-tuloy pang tsikahan ang ating mga nanay, Tita Molly, Tito Louie. Ang super nanay natin na talagang aligaga sa pagtatanong sa akin kung kumusta na ako. Mami Sherry Ramirez, I love you, nanay. At syempre Hello, sa kanyang Mami anak na Sherry. si... Of course, Miss Joyce Ramirez. Huwag din natin kalimutan si Mami Iniligwa rin Javier at si Sarah Javier. At syempre pa, nariyan din si Mami Norma Karingal. Mami Norma Karingal. At si Mami Lorna Paule at Daddy Manny Quaresma. At higit sa lahat, si Nanay Ang Linda pambansang Asonsa. nanay. Ayan, Nanay ang Linda pambansang Asonsa. nanay. Thank you for watching every day. And of course, ang supporters Ayan na. natin sa Ilocos, Okay. Slovakia, Mami Gran, Araceli Mandac Lasso, Ding Albano sa Rain, Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel Delion Reyes, Attorney Sandy Corpus, Joel Yap, Erica Angeles, and of course, ang ating supporter na si Frank Plaita Crawford. And of course, Rina Alcantara May, maraming salamat sa mga pagmamahal nyo sa amin at Malu de Guzman. Maraming salamat sa support na. Tito Gorgie, yun na sa FB, hinihintay ka. Yes, of course, si Rina Alcantara Mayli, na napakalamig din daw doon sa Putsboro, Texas. Anthony Abrenica, hello. Ogie Narvaez Rodriguez. Ligaya Angki, na super lamig din. Si Judy Manuel, hello. Joel Yap, Shari Picho, na malamig din doon sa Seattle, Washington. Si Vacy Bunsoy, Leo Javares, Francisco Antonio Ramirez Garcia, si Beth Gueco Ang, Ofelia Karingal Calvelo, hello. Ligaya Angki, hello sa inyo dyan. And Leo Javares, Marife de la Cruz, Cleofe de la Paz, hello po. Ronnie Cruz, Erica Angeles, at si Nora Dayag Hilario, Tita Becky Villanueva Tezuka, hello. Si Hi, Nardi Mustasa, Romel T. Livid, Tristan Wyatt Gulay, Menji Karingal, and Marcelo. Yan, hello sa inyo dyan, Marcel, na malamig Thank you, din Marcel. doon. Si Frank Crawford, di ba sa Canada, na super lamig din daw doon? Super lamig din. Yes, so yes, may tinatanong si John Paulo Valdez tungkol sa mga pasaway daw na Pinoy Celebrity Collab. Sige, pag-usapan natin yan pag may time kasi mga bata pa kasi talaga sila. At ang ganda daw pala talaga ni Joyce Ramirez, sabi ni Menji Karingal. Maganda talaga. Yes. Maganda. Kaya lang iwas si Joyce, no? Ayaw niyang mga no? Oo, kasi confident na siya sa ganda Confident niya. siya sa ganda niya. Oo.
Batiin natin si Mary Grace, siyempre pa si Ofelia Caringal Calvelo, si Marivic Esparago, Nardin Mistasa, Ofelia Caringal Calvelo, Florbe Fernandez. Binabati rin natin ang ating mga kaibigan, si Betria Tioyaw, D. Tioyaw, Silvia Santilla Rodriguez, Ana N.S. Cruzado, Rebecca Viñosa Madrid, Weng Roger, Boy Roger, Binabini Opa, Melanie Frambarit, Joe Fernandez, at siyempre pa ang mag-asawang Arlene Bangit and Joel Bangit, Tess Dangla and Noel Dangla, and of course, ang mag-asawang Boyet Au at Joe Au. Okay. Eto muna, Tita Morley. Of course, Kokoy Buncan, hello, and Lynn Figueroa. Eto muna, I don't know kung binati mo ba last birthday ni Derek Ramsey na medyo emotional siya, Tita Morley. Medyo naiyak-iyak siya doon sa isang pa-dinner sa kanya ni dating Governor Luis Chavez Singson at saka si kasama rin si Pinky Tobiano. Ito nga, kahapon lamang na i-post ito, Louie, na ang interview ni Karen Davila sa YouTube sa kay Angelica Panganiban. Alam naman po natin si Angelica Panganiban, masaya na rin naman sa kanyang married life. At pero naging girlfriend din ni Derek Ramsey dati, si Angelica Panganiban. Parang 5 years din silang magkarelasyon. At saka itong doon sa interview na ginanap doon sa farm ni Angelica sa May Tanawan, Batangas, na napakaganda ng kanyang farm, ay natanong siya ni Karen tungkol nga doon sa hiwalayan ni Derek at saka ni Ellen. Ang sabi ni Angelica, sabi niya ay parang nadismaya rin daw siya doon sa balitang yun. Pero hinahanap doon niya yung sadness. Sabi niya, hinahanap ko yung sadness pero parang hindi eh. Parang noon hinahanap ko yung pake ko nung una. May pake ba ako? Sabi ni Angelica. Wala naman akong pake. Pero yun nga ba, parang ano lang ako, sabi niya. Kasi 10 years daw ang agwat nila ni Derek, sabi niya kung 39 daw siya, sabi niya kung 39 ako, so almost 50 na si Derek. So sabi niya ngayon ang kanyang ex, sabi niya nagulat lang daw siya kasi parang hindi pa rin ba kumalma, sabi ni Angelica. Ngayon tinanong siya ni Karen, si Angelica, na feeling ba niya ay pwedeng maging friend sila ni Ellen? Kasi si Ellen, nung pinost ng producer ng pelikulang Anne Mary na Angelica, ay na si Attorney Joji Alonso, ay nag-comment si Ellen doon. Ang comment ni Ellen, sabi niya, thanks for the info, LOL, buhakhak ako, ha. Parang napahalakhak daw siya ng malakas doon sa interview na yon. Kasi ang sinabi ni sabi ni Angelica, feeling daw niya pwede silang maging friends ni Ellen. At sabi niya, parang sabi niya, parang hindi pa ako na-invite, sabi niya gano'n, na sa mga ex, sabi niya gano'n, kasi parang may group chat daw yung mga, ang pagkakaintindi ni Angelica, may group chat daw yung mga ex ni Derek, kasi nga naka may connection or may contact si Ellen sa ibang mga ex-girlfriend ni Derek, di ba? So pwede nyo naman ako invite at baka maging friend kami, sabi ni Angelica, na mukhang rin may isi-share na kwento tungkol sa kay Derek Ramsey. In other words, parang pinag-uusapan nila at pinagtutulungan nila si Derek. Ngayon, ay late tong huli lang, nakita ko dito sa Instagram ni Ellen, nag-comment na ang Ellen, pinost niya sa kanyang Instagram na ang interview ni Karen kay Angelica. Sabi niya, promise, masaya and nakakatawa yung group chat. Sabi niya, Angelica, sabi niya gano'n. So parang gusto daw niya isama sa group chat. So ang lang doon is mukhang meron ding pasabog itong si Angelica laban kay Derek, at parang mas bilang babae siguro mas kampi si Angelica sa kay Ellen dito sa kanilang issue ng hiwalayan nila ni Derek. Kaya tuloy lalong nadidikdik o lalong nadidiin si Derek sa mga sinasabi nitong mga babaeng ito. Ganon. Kaya nga sabi nga nila, manonood ba si Ellen ng Anne Mary na kwento ito ng mga maghihiwalay na mag-asawa? Kaya tingnan natin kung susuportahan ni Ellen ang pelikulang yan. Yun na. So wala kang comment? Ang
Ang gaganda ng mga girlfriends si Derek Ramsey. Oo, gwapo naman si Derek, di ba? Gwapo si Derek. Oo. Yan, gwapo naman talaga si Derek. Anong comment? Oo. Dahil dyan sa mga sinasabi ng mga comment. ex, pati ang ex-wife, Ako ang feeling ko dyan sa mga naglalabasa na ganyan, lalong hindi magsasalita si Derek. Feeling ko lang. Of course, yun niya naman talaga. papatulan yan. Oo. Hindi niya papatuloy. Kasi parang, papatuloy ba ng isang totoong lalaki yung mga ganyang pinagchichismisan siya ng mga ex niya? Halimbawa, ako na sa sarili ko, ha? Pinagchichismisan ako ng mga boylet ko. Hoy, di ba parang feeling ko, ang ganda-ganda ko? Sorry siya. ka. Oo. Pito parang yan, may compliment naging sa'yo. boylet mo, nagchichismisan na sa'yo. Oo. Tapos, sa pinag-usapan nila kay Tita Mole, magkano binigay sa'yo? Sa akin, ito lang binigay. 150 sa akin. 150 Sa akin, 20. Buti ka diba? nga. Buti nga, 150 ka. Ako nga, hindi umabot ng 100. Diba parang ang ganda-ganda mo, nakaganon ka lang talaga, Oo. Sa dami ng mga naging girlfriend si Derek, na mukha na, bakit nagtataka lang ako? Bakit parang walang may nagtatanggol sa kanya? Ayaw niya kasi salita. Hindi nga, well, kung may maganda siyang iniwan doon sa mga dati niya nakarelasyon, at least kahit paano man lang, ay merong magsasabi, merong magtatanggol kay Derek, di ba? Kasi sabi nga, tama rin naman itong opinion ng ang obserbasyon ni Ofelia. Sabi niya yung sinabi doon ni Angelica na hindi pa rin ba kumalma, sabi niya, it says everything na hindi matino si Derek Ramsey. Parang ganun ang dating. Oo. At the end of the day, malalaman natin ang totoo dyan. Lalabasin naman ang totoo. Lalabas Pero yan. paano lalabas kung hindi magsasalita si Derek? Soon. Magsasalita pa siya? Ay, talaga? Soon. Kung makasoon ka dyan. Magsasalita na yung soon. Soon baka, Dahil sa totoo lang kasi ayaw na talaga ni Derek na pag-usapan yung mga ganyang bagay. Pero si Derek pala, sobra siyang affected sa hiwalayang yun. May mga times, sobra daw siyang affected talaga. May isa akong kakilala na... Hiwalayan with the Ellen. Oo, sobra daw siyang affected talaga. Kasi minsan may mga madaling araw daw na tatawag siya, gising ka pa, sabi daw niya gano'n sa ano, kasi sabi niya, hindi daw niya alam kung ano ang gagawin niya or something like that. So sabi naman ng isang kaibigan, sabi niya, kung hindi ka makatulog, sabi niya, huwag ka mandamay. Magpatulog ka naman ng iba. Kasi ang hirap nga naman. Uy, agree din natin, ha? Yung mga supporters sa YouTube. Si Frankie Doodle. Of course. At saka si Tita Ilagan. Beth Gray. At saka Chesterfield. Na Chesterfield, Virginia. Nako, muntik na akong nanira sa Virginia. Virginia Beach, Diyos ko, hindi ako tumuloy. Bagay sa'yo doon, Tito yung Louie, Virginia. Ano yun doon? Kasi parang tumira doon for a while sina Ai at saka yung dati niyang husband, si Gerald. Wow! Oo, sa Virginia. Sa may East Coast yan, napakalamig doon. Oo, kasi nagsusnow din doon, di ba? Yes! Diyos ko, super lamig, nag-i-snow. Doon nag-transfer yung company namin at pinadala ako dahil hindi ako tumuloy. Sabi ko, dito na ako sa Arizona. So, I'm here. Doon yung ang Virginia, doon yung headquarters ng US Navy. Okay. Kaya ang dami-daming mga Pinoy. At ang daming gwapo. Kasi mga US Navy. Ang daming gwapo doon. Diba? Ang daming gwapong US Navy. Walang nagawa yung gwapong yan sa lamig ng lugar. Kaya hindi na ako tumuloy. Oo, so nangunguluntoy. Nangunguluntoy! Ako naman, sobrang ang lamig. ganda-ganda ng suot naman ni Tina. Uy, sandali lang. Batiin natin ng happy birthday ang kaibigan natin, Noel Ferrer. Yes, last kahapon. Birthday ni Noel Ferrer kahapon. And of course, birthday din ng kaibigan ko, si Elaine Hison. Happy birthday, Elaine. Yes, kasabay din ni Noel na nag-birthday ang anak ng namayapang superstar Nora Honor, si Ian De Leon. December 11 ang birthday niya. At syempre, belated happy birthday din kay Derek Ramsey. Yes, December 7 naman ang birthday ni Derek. At birthday ng pinsan ko bukas, din sa London, sa Bournemouth. Yan, happy birthday, thank you Cherry. so much kay Derek Ramsey sa suporta, Gorgie.
doon sa gift giving natin. Tama. At oo. kay may mayor ko, si Sam Bersosa, tumulong dito sa atin. Talaga. Ang daming At least tumulong, ano? pa rin Oh, ang pala. daming tumulong, Tito Louie. Naman. Kaya naman, Tito Louie, di ba, may pangalawang part 2 na tayo. Sinabi ko kay Gorgie na, Gorgie, mamimigay tayo ng bigas. Bigas nga. Vitamins. Oo, bigas. Ang vitamins sa pamigay mo ba? Napamigay na. Mamimigay tayo sa mga bigas Kay at Mami Noche Wena Buena, Gutierrez oo. ang vitamins. Sa mga, dahil may sumobra pa, Tito Louie, kaya sobrang salamat po. At congratulations sa ating kaibigan, si Isha Ponti and Andrea oo! Gutierrez. Bukas na ang kanilang concert. Oo, the next ones, pero sold out na yung tickets. Ngayon pa, Congratulations. hapon pa lang, sold out na yung tickets at mapupuno ang Music Museum. Pero bukas po ay mabuti talaga at nagpasabi ako ng maaga kay Jemuel Salterio na itabi na ako tuloy ng ticket at makakapanood ako bukas. Finally. Ako din. Manonood ka rin Dahil bukas. day off ko, di ba? Kaya After see may you gift there. giving. Oo, sana. So Oo. after ng gift giving, pahinga mo muna Pahinga, talaga. tapos tapos muna Oo, ako para doon. hindi ka masyado kakahol-kahol na naman doon. Ayun na. Yes, sabi ni Marcelo, si lalaking Marcel, lalaki. thank you so much sa suporta. Lalaking lalaki raw talaga si Derek. Di ba? Oo. Parang lalong pag nanasahan siya ng mga kabadingan. Ano? Baka maging bading daw kapag mahipuan mo raw, Tita Morley. Pero wala tayong oras. Papaaral na tayo. Magdadasal pa po tayo. Okay, manalangin po tayo para sa ating 2025. At ito ay sasaliw din ng awiting Panginoon Patawad po ni JB Pascual. Ama, balot man ang kaguluhan ng mundo, umaasa pa rin kami na magkakaroon din ng kapayapaan sa buong paligid. Hanguin mo kami sa mali naming buhay, akayin mo kami sa payapa at maayos na pamumuhay. Kalingain mo kami upang muli kami makahugot ng lakas para magpatuloy sa buhay. Ilayo mo kami sa anumang kapamakan, ang mga kapatid namin nabubuhay sa kaguluhan at hindi alam kung paano makakawala. Ikaw nawa ang umakay sa kanila sa daang matuwid tungo sa daan ng pagbabago. Palabutin mo ang puso ng bawat isa upang pagmamahal ang gabiting sukatan at hindi dahas at kamay na bakal. O Panginoon, mamayani nawa ang kapayapaang hatid upang magpatuloy sila sa kanilang buhay sa tulong na rin ni Maria, ina ng kapayapaan. Ang lindol, sunog, tsunami, pagbaha, pagguho, ang tabiguan. Sana Panginoon, ilayo niyo po kami. Ang mga taong namumroblema, ang mga kapatid nating may sakit, ang mga kapatid nating nagtatanong ng maraming katanungan na tila walang kasagutan sa Panginoon, makahanap po sana sila ng sagot sa kanilang mga katanungan. Ito ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Paulit-ulit po namin sinasabi na ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang. Hindi binabastos, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward siya, ang magmahal na magulang. At sa mga kababaihan naman na nagdadalang tao, may problema, huwag kayong magpalaglag o huwag niyo ipa-abort. Dahil ang sanggol sa sinapupunan nyo ay dakilang regalo ng Diyos, hindi itinatapon, hindi pinaalon sa kanan, hindi isinasabit, hindi iniiwan kung saan, lalong hindi ipinagbibili. Maraming salamat po. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Lagi po tayong gumawa ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Have a blessed weekend, everyone. Sa inyong dalawa. Good night, Tito Louie. Sa loob ng 86 na taon, DZRH
ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat